What's up guys? Kumusta kayo? It's me again, Joseph Kate. So for today's video guys, let's talk about kapag nag-order kayo sa Shopee, no, tapos kinancel ninyo, so paano ninyo makukuha yung refund sa credit card or debit card ninyo? Kung yung debit card or credit card yung ginamit ninyo pambayad sa Shopee nung nag-order kayo. So ano yung mangyayari sa payment ninyo guys? Paano nyo makukuha yung refund? So pag-uusapan natin ngayon para at least malinawan kayo para hindi kayo nagpapanik kasi medyo matagal po bago ma-refund sa credit card ninyo or sa debit card ninyo kapag nag-cancel order kayo sa Shopee. So, kaya naman, huwag kayong mag-alala guys kasi pag-uusapan natin ngayon yan para at least malinawan kayo kapag hindi pa rin dumarating yung refund sa credit card or debit card ninyo. Pero bago yun, nais muna kitang imbitahan na mag-subscribe sa YouTube channel ko kung bago ka pa lang kasi marami pa po akong i-share ng mga tutorials, knowledge, and experience of mine in the future. Kaya naman huwag niyong kalimutan mag-subscribe para updated kayo lagi sa mga vlogs na i-upload ko. Yun lang po at sobrang maraming salamat po. So as you can see guys here, how to get refund for credit and debit card. So kapag nag-order kayo, of course, tapos nag-cancel ninyo, tapos nag-panic kayo tulad na sabi ko kanina. So, the reversal of the debit card payment will be processed to your issuing bank and will depend on your bank. So, debit card man yan or credit card, depende siya guys sa issuing bank ninyo. So, pag sinabing issuing bank, kung BDO yan, or BPI, East West Metrobank, China Bank, then other banks or PNB, alam mo yun. So, depende siya sa banko guys kung ilang days yung reversal or yung processing of refund nila kung ilang days yon. Once the refund request is approved, your refund will be processed within 24 hours. However, the reversal will be processed to your issuing bank and may take up to 5 to 45 business days depending on your bank for debit and credit card payment. So kapag credit card or debit card payment yung ginamit niyo kapag nag-order kayo sa Shopee tapos kinancel ninyo, dapat maging aware kayo guys na hindi po instant na babalik sa account ninyo yung pera na binayad ninyo. Para hindi kayo nag-aalala, kailangan nyo mag-antay, as you can see, 5 to 45 banking days. Then, note, this also depends on the billing cycle of your credit card. The payment may still be due while waiting for the refund to go through. So, ano yung ibig sabihin nito, guys? So, kapag ginamit niyo yung credit card niyo pambayad sa Shopee, no? Tapos, nagbago yung isip nyo, kinancel ninyo. Yun nga lang, guys, take note lang na kapag nag-order kayo sa Shopee, tapos na-acknowledge na ni seller, na-deliver na sa inyo, or on transit na siya, in transit na, tapos nagbago yung isip nyo, ayaw nyo na palang kunin. Yun lang. Medyo may problema tayo dyan. So, make sure lang, guys, na kapag nag-cancel order kayo, nagbago yung isip nyo, yung hindi pa na-acknowledge ni seller para at least mas mabilis ma-refund sa account ninyo. Kasi once in transit na, so much better guys, kunin nyo na lang. Siguro kung kailangan nyo naman in the future. So, yun. Para at least tuloy-tuloy na lang. Kasi yung refund guys is medyo mas matagal kapag na-acknowledge ni seller, tapos in transit na. So, mas matagal siya sa 5 banking days actually. Kailangan nyo siyang i-follow up. Then, as you can see naman dito guys is, this also depends on the billing cycle of your credit card. The payment may still be due while waiting for the refund to go through. Ang ibig sabihin dito guys is kapag na-charge na yung credit card ninyo tapos nag-cancel order kayo, hindi pa dumarating yung refund. So, dumating na yung SOA or yung statement of account ng credit card ninyo. So, kailangan yung bayaran yun guys. Honestly speaking. So, huwag kayong magpanic, no? Kailangan yung bayaran yun. Tapos, kapag dumating na yung refund, pwede nyo gamitin yun. Yung ni-refund nila. Magiging, ano yun, parang extra credit limit. Kapag dumating yung refund, binayaran nyo, so, magne-negative yung credit limit ninyo since sobra yung naging bayad ninyo. Kasi as I have just said, as you can see, you have to pay for it. As you have read here is, the payment may still be due. So, ibig sabihin, kailangan yung bayaran. The next billing cycle, credit yung refund, then pwede nyo gamitin yun. I-swipe nyo lang yung credit card niyo para magamit niyo yung refund ni Shopee. So, sana na-clear ko yun sa inyo. Huwag kayong magpapanik guys, sasabihin nyo, oh my God, kailangan ko bayaran, na kinancel ko naman. Natural yun. Kasi kasalanan nyo naman, nag-order kayo, tapos nagbago yung isip nyo. So, next time, just make sure na kapag nag-order kayo sa Shopee para iwas inconvenience sa end ninyo. Para at least sure or smooth lang yung process, no? Then, for the follow-up, we recommend contacting your issuing bank. In case of double charges, you can contact our Shopee customer service for further assistance. So, let's talk about this now. For follow-up,
Kapag hindi pa rin talaga dumarating, umabot na ng 15 days, 20 days, kasi parang matagal na yun guys, yung 20 days na yun actually. Yung most probable time na marirefund siya is nasa around 5 to 10 days lang, no? Kapag umabot na ng 15 days, 20 days, parang ibang usapan na yun. Parang medyo nakakakaba na. Kasi sa experience ko guys is around 4 days nga lang nandyan na, na-refund na siya. Much more pa kapag umabot na ng 10 days or 15 days, medyo nakakakaba na siya. So, call the bank kung ano yung banko na ginamit ninyo na credit card. Kung ito ba ay BDO, BPI, East West, China Bank, Metro Bank, alam mo yun, or PNB, tawagan mo yung customer service nila, tanungin mo kung bakit wala pa yung refund. Kasi sa Shopee guys, right after na mag-request kayo ng cancellation of order, kapag kinancel niyo yung order ninyo, automatic nila yan pinaprocess. 24 hours as you can see. This, actually guys, real-time siya for my experience, sabi dun. Kasi na pag na-process, nakalagay naman, di ba, kinancel na, you have been refunded to ganyan kapag nag-cancel order kayo. Tapos, sa bangko na lang siya natatagalan kasi may kanya-kanyang timeline yung bawat bangko. Si BDO guys, as per experience, is around 4 days lang. Pumasok na siya sa account ko. Sa BPI, umabot siya ng 5 days. Nakadepende siya. Using that credit card ha. Sa debit card naman, ganun din guys. That's normal. Kasi, may processing talaga siya. Kumbaga may time frame of processing. Kailangan nyo mag-antay since hindi naman nila kasalanan yun actually. So, nag-order kayo. So, the next time, just make sure na talaga yung ino-order ninyo para at least iwas inconvenience sa part ninyo. Then ito guys, since we are talking about credit card and debit card, no? So, I would like you to know na debit card and credit card contains confidential details. Yung card number, expiry date, CVV, lahat ng nakasulat sa card ninyo is confidential siya. That are strictly high confidential. So just make sure to keep it to yourself, no? So do not enter it to any other platform kapag hindi kayo sure sa platform, no? Like for example, sa Shopee. So si Shopee guys is legit naman siya. Tapos ngayon, minsan kasi nagkakaroon ng mga compromised data breach. Alam mo yun, nagkakaroon ng mga leakage sa mga data. So kapag may tumatawag sa inyo na kinukuha yung card number, expiry date. Kasi kapag nag-link kayo sa isang application, kahit paman yan ay secured, si Shopee, secured siya, di ba? May mga times talaga guys na hindi naiiwasan yung mga kumbaga nagkakaroon ng data breach which is nag-delete yung data. Alam mo yun, nagkakaroon ng problema sa database, nakukompromise yung database. So, dapat kayo din as credit card holder or debit card, maging aware din kayo na kapag may tumatawag na, nagtatanong ng mga confidential details like expiry date, card number, CVV, at saka yung OTP or yung one-time PIN. Do not ever share it to them. Kapag ganun yung sistema, ganun yung atake, sir, ganito po, ganyan. Regarding Shopee refund, ganyan. Pwede ko bang makuha yung card number, yung expiry date, CVV, at saka may darating na code, ganyan. Kasi nag-process kayo kasi minsan nagkakaroon ng unexpected leakage kasi or data breach. Kapag hinihingi yung mga ganon, do not entertain that call. Just end the call immediately. Huwag nyo nang kausapin para iwas na lang. Kasi minsan, may mga ganong sistema talaga na parang nagkakaroon ng, alam mo yun, nagtataka rin talaga ako bakit may mga ganong eksena. Bakit alam na alam nila yung card number, alam na alam nila yung expiry date, may mga ganong eksena. So parang confident ka. Regarding Shopee refund, sir, so tama po ba itong card number ninyo? Sasabihin yung card number. Tama po ba itong expiry date? Sasabihin yung expiry date. Then tama po ba itong CVV? Ganyan. Makikita nyo, tama lahat. Tapos, after that, manghihingi sila ng code which is ipapadala doon sa ganyan, ibibigay mo daw, delikado yon. Do not ever give it to them kasi confidential yan. Strictly, highly confidential. So, do not ever entertain their call. Just end the call. So, I think that's all for now. Sana may na-share ako. Don't forget to subscribe for more videos. It's me again, Joseph Gate, that says, we don't have cash because we go for cashless transactions. Bye-bye!